Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot na naman tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung unang katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong lang idol, meron akong tatlo na Alps 2. Pinagsama ko sa cage, nalilito ko sa kanila kung alin ang babae or lalaki. Kasi nagsusubuan sila na tatlo. Ang isa pastel, dalawa na green, naka-split sa ino ang isa naka-split sa ino, opaline pag nagkak. Pag hiwalay ko yung isa, hahanapin niya. Pag naririnig niya yung tinig, parang gusto niyang lumabas sa cage. Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base lamang po ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga po ng mga ibon. Sa katanungan sa atin ng kaibon natin, meron daw siyang tatlo magkakasama sa isang cage. Yung tatlo nagsusubuan. Hirap daw ni Sir malaman kung alin sa kanila ang cock or hen. Mga kaibon, kapag po ganito ang senaryo sa mga alaga po ninyo, halimbawa po yung tatlo, nakikita po ninyo na kung sino ang lagi dyan magkadikit, laging magkaband at laging nagsusubuan. Mas maganda po kapag nakita po ninyo na meron na talagang nagbaband na doon sa tatlo. Halimbawa, laging magkasama na yung dalawa at nagsusubuan. Mas maganda yung dalawa na yon, ihiwalay nyo na po ng kulungan. Ilipat nyo na po sa breeding cage. Dahil yan, nagsusubuan na, malapit na po yan sa breeding stage mga kaibon. Ngayon, kapag po nalipat na po ninyo yung dalawa sa breeding cage, lagyan nyo na po ng nest box at magbigay na po kayo ng nesting material. Kapag po meron ng nest box at nagbibigay na kayo ng nesting material, obserbahan nyo na po ang mga behavior nila. Ang mga kaibon, kapag nagbigay tayo ng nesting material, ang behavior ng kak, hindi po yan talaga nagpapasok ng nesting material. Kung meron man, bibihira po ang pagkakataon na ganon. Hindi po talaga yan nagpapasok ng nesting material. Kapag nagngat-ngat po yan ng nesting material, halimbawa sanga ng malunggay, yung binigay po ninyo, hindi po yan tinatapos. Kung tapusin man, hindi po yan ipapasok. Ngayon, ang tagatapos po ng nginat-ngat ng kak na nesting material, yung hen. At ang tagapasok po ng nginat-ngat ng kak na nesting material, yung hen. So, diyan makakakuha po kayo ng siguro ko mga 20% or 30% na possible behavior ng alaga po ninyo. Tandaan nyo po, ang palagi pong busy sa paggawa ng pugad sa loob ng nest box, yung hen. Siya po talaga ang palaging abala dyan. Yung kak, nagngangat-ngat din yan ng nesting material. Kadalasan hindi tinatapos yung pagngat-ngat doon sa sanga pag tanggal ng balat. Minsan naman kapag natapos or tinapos, hindi po pinapasok yan sa loob ng nest box. Yung hen po ang tagapasok ng nesting material sa loob ng nest box. At yung hen po ang pulido magngat-ngat ng nesting material. Sisimulan niya po yan kung saan nyo po pinutol, kung gaano kahaba. Sisimulan niya po yan sa pinakampuno hanggang dulo. Ganyan po magngat-ngat ng nesting material yung mga hen. Yung kak naman mga kaibon, ngangat-ngatin niya yan kahit saan dyan. Minsan magsisimula din sa pinakang puno, and then halos hindi yan tatapusin, makakalahati lang, or kung tapusin man hindi ipapasok sa loob ng nest box. Yung hen, ngangat-ngatin niya yan pinakang simula hanggang dulo, sabay ipapasok po yan sa loob. So yan po, baka makakuha kayo ng idea dyan sa possible gender ng mga alaga po ninyo. So yan po yung posibleng makuha na natin ng possible gender sa pagbigay ng nesting material. Pangalawa, tingnan nyo po yung katawan. Kadalasan kasi yung kak medyo maliit, yung hen talagang medyo malaki. Pero may mga pagkakataon na halos pareho ang size mga kaibon. So kadalasan naman talagang lalo na sa mga fisher, makikita mo talaga na medyo maliit yung kak dyan at medyo malaki yung hen. So doon
kahit papano makatulong yon kung malalaman natin yung possible gender. Ngayon, kapag nasa breeding cage na yan, hayaan nyo na lang po. Abangan nyo na lang po kung ano ang mga susunod, dahil kung nagsusubuan na yan, malapit na po yan sa mating. So kapag nag-mating na po yan, kapag nangitlog, doon natin malalaman kung parehong hen or parehong cock. So sana po nakatulong itong maikling paliwanag natin. Hindi ko kasi pwedeng talagang isagad yung paliwanag. Ibinibigay lang natin dito yung pinaka-importanting malaman po ninyo, dahil ang daming katanungan po ng mga kaibon natin. So ito po yung pangalawa na katanungan sa atin. Sir, as lang if pwedeng maging success sa mating ang hen na putol kasi ang isang paa, 3 days old. Nangihinayang ako kasi Lutino Opa na hen. So kung putol yung paa, magagamit po yan sa breeding. Kayang-kaya po niyan makapag-breed basta babae. Pero kung putol ang paa, lalaki, ay wala po, hindi talaga magagamit. So meron tayong alaga rito na pina-adapt lang sa akin, wild type na green perso. So pina-adapt lang yun sa akin kasi yung pinagbilhan ko dati ng mga alaga ko, nakabili tayo ng alaga. Sakto yung bibili tayo ng ibon, yung perso na yon nandoon sa carrier cage. Ngayon sabi niya sa akin, tinanong ko kung bakit nasa carrier cage yung ibon. Ang sabi, papakawalan daw kasi hindi naman magagamit. So ngayon nanghinayang ako ng sobra, kasi syempre kahit papano baka hindi yan mabuhay sa wild, kasi syempre nandito na yan sa mga ibonan natin, lumaki. Kumbaga nasanay na sa nagbibigay tayo ng pagkain, kaya grabe ang panghinayang ko noon. Sabi ko sa kanya, wag mo pakawalan, kunin ko na lang, alagaan ko na lang kahit na hindi mapakinabangan. So ngayon 3 years na siguro sa akin yung alaga akong yan, lalaki, pero hindi talaga magamit sa breeding. Hindi talaga siya magamit. Ngayon ginagawa ko na inaalagaan ko lang, kumbaga parang sinasama ko lang sa mga ibang ibon, para at least merong kasama siya kahit hindi magamit sa breeding. Basta okay lang, walang problema, basta alagaan ko lang, kasi nanghinayang lang ako nung papakawalan kasi baka mamatay lang. Kaya dito sa katanungan sa atin ng kaibon natin, hindi ito makakapag-breed kapag lalaki, hindi magagamit. Pero kung babae, magagamit po yan, dahil nagkaroon na rin ako ng hen na naputol din yung paa, pero nagagamit ko po sa breeding. Ang mga kakasay mga kaibon, ito magbibigay tayo ng konting idea. Ang kakasay mga kaibon, ang ginagamit niyan sa pag-mate, ang lakas niyan nasa paa at nasa pakpak. Yan ang lakas niyan. Kaya kahit na yung sabihin mo na kompleto ang paa pero ang pakpak putol, hindi rin magagamit. Hindi rin po magagamit kaibon. Kaya ay yung mga kak na alaga natin, kapag po nakipag-mate yan, ang ginagamit niyan yung lakas paa saka yung pakpak. Yan ang lakas po ng mga alaga natin kapag nakikipag-mate, dahil bumibira po yan. Pero kung putol yung paa ng kak, hindi niya kayang alam nyo na yon, idiin. Hindi niya po yung kayang idiin. Pero kapag hen, kayang-kaya. Ang mga hen kasi may diskarte rin yan, kagaya ng hen ko dati na putol din yung paa. Hindi siya nakikipag-mate sa perch, nakikipag-mate siya sa lapag. Palaging nakikipag-mate siya sa lapag. Hindi kasi kaya kapag nasa perch, kasi mahuhulog sila. Naobserbahan ko yun, nakita ko na nag-mate sila sa perch, palaging nahuhulog. So hindi nagiging successful yung mating kasi nahuhulog. Ngayon parang naging diskarte ng hen na nakikipag-mate siya sa lapag. So yun, nakapagpa-fertile siya. Sa lapag kasi mga kaibon, didikit yan dyan sa pinakang dingding ng cage natin. Doon po yan, kumbaga isasandal niya yung katawan niya, yung ulo niya doon sa parang dingding ng mga cage natin, para hindi siya umusog or hindi siya tumumba. So kapag nakadiin na siya doon, okay na.
Kaya po dito sa katanungan sa atin, magagamit mo po yan sir, alagaan mo po ng mabuti. Magagamit po yan sa breeding, lalo po Lutino Opa yan, sayang. Basta babae, magagamit po yan, pero kapag lalaki, hindi po magagamit. So yan po yung katanungan sa atin. Pangatlo na katanungan sa atin, gandang umaga idol, paano ba ang dapat gawin kung may inakay ay bikaka or bukaka splay leg kung tawagin ito? Dalawa ang paa bukaka ang dalawang paa kaya nakadapa. Ang ganda po naman ng inakay red eye Lutino. So salamat po sa inyong kasagutan. Nagkakaroon kasi ng splay leg yung mga alaga natin, mga kaibon, dahil wala tayong nesting material na nilalagay. Pag wala pong nesting material tayong nilalagay sa breeding, talagang magkakaroon ng splay leg to dahil may iipit po yan ng mga magulang kasi wala namang pinagsasampahan or walang sumasalo sa katawan ng mga parent ng mga alaga natin. Kaya kumbaga buong katawan ng breeder natin dinadapaan yung mga inakay. Kaya po napaka-importante kapag meron ng inakay yung mga alaga natin, maglagay tayo ng nesting material para po hindi maging ganito, maging splay leg. Pangalawa mga kaibon, kapag medyo malaki na ng konti yung mga inakay tapos walang nesting material na nakalagay sa nest box, talagang magiging splay leg talaga din yung mga inakay na kahit na medyo malaki na. Kasi mga kaibon, wala naman silang kinakapitan ng paa. Wala silang makakapitan ng paa na nesting material. Kaya po nagiging bukaka yung paa nila, nagiging splay leg mga kaibon. Kaya po mas mapapayo ko na kapag po meron ng inakay, maglagay po tayo ng nesting material. Kung walang nesting material sila na nag-itlog or nagpisa, kapag meron ng inakay, maglagay tayo. Pwede po maglagay ng mga nesting material kahit na meron ng inakay yung mga breeder natin. Kaya po yan naging splay leg dahil po walang nesting material na nakalagay doon sa mga painakay po ninyo. Walang makapitan ng paa. Siyempre kapag naglimlim pa yung breeder, walang sasala sa katawan ng breeder na nesting material, mas maging mababaon. Malilimliman niya na purong katawan lang niya talaga yung nakalimlim doon sa mga inakay. Kaya po kapag nakalimlim na yung breeder natin, bubuka ka talaga yung katawan. So ang pwede natin gawin dyan kung maliit pa, merong mga tips sa mga YouTube, meron din tayong mga video patungkol dyan sa paggamot ng tinatawag na splay leg. Ang paglagay niyan mga kaibon, hindi ko kasi may demo yung paglagay, pero mas mapapayo ko i-search niyo po sa mga dito sa YouTube na kung paano gamutin ang splay leg. So maraming content creator din ang gumawa niyan mga kaibon natin. Tapos gayahin niyo na lang po. So yan po yung katanungan sa atin. Pang-apat, hello po. May tanong lang po ako if okay lang po ba inbreed magkapatid na ipapares, mapa same clutch man or magkaiba ng clutch? Sana po mapansin. Maraming salamat po. So sa pagpapares ng magkapatid, wala naman po yan problema. Okay naman po ang pagpapares ng magkapatid. Pero hanggat maaari, kung hindi naman tayo nagpa-project, wag na nating gawin. Pero kung talagang nagpa-project tayo, wala naman po problema. Sa pagpapares kasi ng magkapatid, wala naman naging problema niyan. Okay naman yan. Pero kapag po yung magkapatid na pinagpares po ninyo, halimbawa po unang clutch nila dead in shell yung mga itlog, tapos pangalawang clutch ganun din dead in shell, or kaya naman meron lang napisang sa apat na itlog meron lang napisa na dalawa, or kaya naman sa apat na itlog merong napisa na isa, pero lahat yung apat ng yun merong laman, mapapayo ko wag nyo na pong ituloy. Biyakin nyo na po yan, ihanap nyo na po ng ibang kapares. Pero kapag po yung breeder po natin goods naman, okay naman yung magkapatid magbreed, ayos naman yung mga nagiging inakay, ituloy nyo lang po yan na paresan.
So wala pong masama magpares ng magkapatid kung meron tayong project, pero kung wala naman, wag na po nating pagparesent para mas maganda naman yung kalalabasan ng inakay. Sa pagpapares kasi ng mga magkapatid, base sa experience ko, halos iba-iba na yung nagiging inakay. Merong maliit, merong talagang malaki, minsan naman puro solid naman yung mga nagiging inakay. Okay naman, lahat naman malalaki. Minsan siyempre di natin maiiwasan na nagkakaroon ng mga ganong senaryo sa mga inakay. Kaya po mas maganda kung meron po kayong project, ituloy nyo. Kapag pinagpares nyo na po yung magkapatid, kapag nagkainakay, kapag goods naman, laging buhay naman yung mga inakay, okay na po yan, ituloy nyo lang po. So yan po yung katanungan sa ating pang-apat. Pang-lima na katanungan sa atin. Idol, may tanong lang po ako. Pag po ba may sa pula yung ibon na hen, tuloy pa rin at laging pinapatungan ng kak, lagi silang nagmi-mate, may posible po ba na magkaig ng pair tail? So sa mga merong sa pula mga kaibon, gamutin nyo na po yan, huwag nyo na pong i-breed. Kasi po kapag merong sa pula yung ibon, hindi naman po yan nangingitlog. Kasi wala na pong pagpwestuhan yung itlog niyan. Magme-mate lang yan pero hindi po yan nagiging successful. So wala na po kasing paglalagyan yung itlog. Dahil yung pinakang parang lagayan ng itlog ng mga alaga natin, nagkasapula na. Tumubo na yung taba. Kaya po wala na po magiging buong itlog dyan sa mga alaga natin na merong sapula. Halimbawa merong breeder kayo na nangitlog ng 3 or 2, biglang nagkaroon ng sapula, stop po yan sa pangingitlog. Kaya po mas maganda niyan, ipaghiwalay nyo muna or kaya naman gamutin nyo na. Ang paggamot ng sapula, i-diet nyo lang yan. Kung 2 scope, maghapon na nila yon na kinakain ang binibigay mo, ang gawin mo po 1 scope na lang or kalahati lang, maghapon na rin po yon na kakainin nila. Mas maganda dahil nagbi-breed yan, paghiwalayin mo muna yung 2 na pares kung may paglalagyan ka, para yung kak naman hindi mangayayat. Dahil gagamutin natin yung merong sa pula, babawasan natin ng patoka, kawawa naman yung kak, papayat din yan. Kaya mga kaibon, ang paggamot ng merong sa pula, diet lang po yan, bawas lang ng patoka. Tuloy lang ang pagbigay ng vitamins pero yung patoka konting-konti lang talaga. Mas maganda nga niyan mga kaibon, 1 linggo, kalahating scope lang. Kapag siya lang mag-isa, yun na lang ang ibigay ninyo. Kalahating scope, maghapon na po yan. 1 linggo niyan na lulupos po yan na taba na sapula. Kapag po kapag po nawala na yung sapula, gumaling na siya dahil nagamot na natin, na i-diet na, i-maintain nyo na po ang patoka. Kung dati 2 ang binibigay ninyo maghapon, gawin nyo na pong 1 kalahati, maghapon na po yun ang pares po ninyo, para hindi na magkaroon ng sapula yung alaga. So yan po, hindi na po yan magkakaroon ng fertile na itlog or hindi na po yan mangingitlog dahil po merong sapula. Wala nang mapagpwepestuhan ng itlog dyan sa loob dahil maga yung ang parang pinagpwepestuhan ng itlog sa may part ng baba ng alaga natin. Kaya po gamutin nyo na po yan, i-diet para po magamit uli kapag gumaling na sa sapula. So yan po yung mga katanungan sa atin ng mga kaibon natin. Hanggang dito muna yung video natin. Sana po nasagot ko ng maayos ang katanungan po ninyo mga kaibon. Maraming salamat po. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.